Good day, everyone. My name is Jelga B. Gutierrez, and now I'm going to discuss the Article 4 and 5 of 1987 Constitution. But first, we are proceed to Article 4, Citizenship. What is citizenship? Citizenship is refers the position or status of being a citizen of a particular country na kung saan ito yung mga taong legal na nakatira sa isang country o sa isang bansa na kung saan pag ikaw ay legal nakatira dito, ikaw ay may karapatan na mamuhay, magbayad ng mga taxes, magboto, at magtrabaho. Now, you are proceed to Article 4, Citizenship. It consists of 5 sections. But first, Section 1 of 4 paragraph. First, those who are citizen of the Philippines at the time of the adoption of this constitution na kung saan ito yung mga taong nandito na talaga sa Pilipinas hanggang sa ma-adapt nila yung 1987 Constitution. Those whose fathers and mother are citizenship of the Philippines na kung saan ay halimbawa ang mag-asawang si Leslie at si Clinton ay parehong Pilipino na kung saan ay naniraan sila dito sa Pilipinas at nagpakasal sila at nagbunga ito ng isang magandang anak na si Baby Mia na kung saan ibig sabihin si Baby Mia ay isang citizen ng Pilipinas. And now, before we proceed in paragraph 3, we tackle what is citizenship and nationality na kung saan maraming nalilito kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito. Citizenship of two modes na kung saan ay jus sanguinis at jus soli. Kung saan ang jus sanguinis, it is by blood na kung saan ay relation of blood na kung saan ay pag ang iyong nanay ay isang Pilipino at ang iyong tatay ay isang isang Amerikano, kung saan pag pinanganak ka, ikaw ay Filipino citizen dahil ang iyong nanay ay isang Pilipino na kung saan tawag dito ay jus sanguinis by blood. And now, jus soli na kung saan is law of soil na kung saan ay ito ay by birth kung saan ka pinanganak. Yun yung jus soli na kung saan ginagamit dito sa Pilipinas ay jus sanguinis. And now, we are proceed in nationality. Na kung saan ang nationality is where you came from. Na kung saan ka tumira. Kung saan ay kahit saan ka pa tumira, ang nationality mo pa rin ay Filipino or Filipino citizenship ka dahil sa dugo mo. Na kung saan ay jus sanguinis by blood. And now, we are proceed to Section 1, Paragraph 3. Those born before January 17, 1973 of Filipino mother who elect Philippine citizenship upon the reaching the age of majority. Na kung saan, according to old 1935 Constitution, na kung saan si Leslie ay Pilipino at si Clinton ay isang Amerikano. Ito yung halimbawa na kung saan nabigyan sila ng isang anak. Na kung saan dito sa 1935 Constitution ay walang citizenship yung bata na kung saan iintayin muna na maging 18 years old, legal age, yung bata kung ano nga ba yung pipiliin niyang citizenship na kung saan ito ba ay American citizenship or Filipino citizenship. And now, we are proceed to last paragraph of section 1. It is naturalized citizen. Na kung saan nagsasabing pwede palang maging citizenship ang maging citizen ng isang bansa ang ibang nationality dito sa ating bansa. Well, kung babalikan natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng nationality at citizenship, ito'y madali mo na lang malalaman kung ano nga ba yung naturalized citizen. Na kung saan dito, pag ang isang banyaga ay gustong maging citizen dito sa Pilipinas ay may tatlo itong pamamaraan. May tatlo itong pamamaraan kung saan ay direct naturalization na may tatlo, administrative,
judicial, at direct act by the Congress. Naturalization according to RA 9139 or the Administration Naturalization Law Act of 2000 na kung saan 18 years old pataas at naniraan dito sa Pilipinas. We are proceed to judicial naturalization according to Commonwealth Act of 473, Revised Naturalization Law, na kung saan 20 years of age bago siya mapetisyon na maging citizenship, na kung saan dapat tumira muna siya ng 10 years pataas sa Pilipinas. And now, we are proceed to direct act by the Congress, na kung saan ay ito yung mga banyaga na mayambag dito sa ating bansa, na kung saan ay malaki yung naitulong nila dito sa ating bansa. Na kung saan, alam naman natin na maraming banyaga dito na halimbawa nito ay mga basketball player, na kung saan ay tinatayo nila yung Pilipinas kahit na ibang nationality sila, kung saan malaki yung naitutulong nila dito sa Pilipinas. And now, we are proceed to Section 2 na kung saan ay natural born citizen, kung saan ito ay natalakay na kanina sa Section 1 na kung saan ay pag ang isang mag-asawa o ang dalawang mag-asawa ay isang Filipino citizen na kung saan dito sila naniraan sa Pilipinas, automatic na ang anak nila ay isang Filipino citizen din. And now, we are proceed to Section 3 saan Philippine citizenship may be lost or reacquired in the manner provided by the law, na kung saan pwede palang mawala yung citizenship ng isang Pilipino, na kung saan ay by the law ito na by expatriation at cancellation of naturalization, na kung saan ang expatriation, ito yung gusto niyang lumipat sa isang bansa, at ang cancellation of naturalization na kung saan gusto niyang i-cancel yung kung saan nga ba siya nang galing, kung saan ano nga ba yung citizen niya. Section 4 na kung saan citizen of the Philippines who married aliens should retain their citizenship unless by their act or omission they are deemed under the law to have renounced it. Na kung saan mananatili naman yung pagkakamamayan ng isang Pilipino, na kung saan kahit na makapag-asawa siya ng isang banyaga ay mananatili naman yung pagka-Pilipino niya, na kung saan naka-cancel lang ito or na sabihin na nating naalis ito, na kung saan ay pag tinalikuran niya o sinawalang baala niya yung Filipino citizen. And now, we are go to the last section of Article 4, Citizenship. Section 5, dual allegiance of citizen is inimical to the national interest and should be dealt with by the law. Na kung saan ay may dalawa ito. Dual allegiance or dual citizenship. Na kung saan una, ang dual citizenship, ito yung pagkakaroon ng dalawang citizen ng isang tao, na kung saan ito'y pinapayagan lang or minsan lang ito pinapayagan, na kung saan ang dual allegiance, ito yung loyalty sa isa or sa higit pa sa dalawa, na kung saan ito yung nakasulat sa 1987 Constitution. And now, we are proceed to suffrage, na kung saan sinasabi dito na kapag hindi ka nakarehistro sa tamang edad na 18 years old, ay parang wala kang puwak dito sa Pilipinas, na kung saan ay parang wala kang silbi sa lipunan dahil hindi ka botante. And now, we are proceed to Section 1. Suffrage may be exercised by all the citizens of the Philippines not otherwise disqualified by the law, who are at least 18 years of age and who shall have reside in the Philippines for at least 1 year in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election, no literacy, property, or the substantive
requirements should be imposed on the other exercise. Na kung saan ay ang pagboto ay importante dahil parte tayo ng komunidad na kung saan namimili tayo kung sino nga ba yung hahawak sa isang komunidad. Na kung saan sinabi dito, 1 year dapat nakatira ka sa isang lugar na kung saan dito sa Pilipinas. Na kung saan, alimbawa, dito ay pag lumipat ka ng isang lugar na kung saan tiga Pampanga ka. Tapos lilipat ka ng Zamboanga. Na kung saan, dapat 6 months ka na nakatira doon para maging botante sa lugar na yun na kung saan ay kung pag gusto mong bumoto doon ay dapat 6 months ka na nakatira. Na kung saan ay ang pagboto ay wala namang requirements. Na kung saan ito ay sinasabi lamang na dapat ay 18 years old pataas ka. Na kung saan kahit mayaman, mahirap, sakali lang nakatira, ay may karapatan na bumoto sa isang komunidad. Now, we are proceed to Section 2. The Congress should provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot as well as a system of absentee voting by qualified Filipinos abroad. Na kung saan ay sinasabi dito yung mga OFW na kung saan ay may seguridad yung mga account at vote nila. Dito, may taong nagtatalaga ng posisyon para mangalaga sa mga boto ng mga nakatira sa ibang bansa or sabihin na nating mga overseas workers, mga OFW, na kung saan sa mga OFW ay meron silang instruction o may pinapagawa upang sila ay makaboto kahit nasa ibang bansa pa sila, kung saan kahit nasaan silang bansa. At ngayon, sinasabi ko dito na ang pagboto ay maalaga. Na kung saan dito itinatalaga mo kung sino nga ba yung gusto mo na mamuno sa isang lugar. Na kung saan sa lugar ninyo, kung saan sa October 30 ay dito na ilalagay ulit. Magtatalaga tayo ulit ng mga bagong mga kapitan, kagawad, SK, na kung saan dito ay magtatalaga tayo, na kung saan iwasan natin ang tumanggap ng vote buy, na kung saan iwasan nating tanggapin yung pag-abot ng pera, kung saan may paninindigan ka. Nasa sayo kung sino nga ba yung pipiliin mo, kung sino nga ba yung nakikita mo na ayos sa pwesto na yun, na kung saan ikaw na mismong tao ang maaaring mamili kung ano nga ba yung gusto mong italaga sa isang lugar na kung saan walang pumipilit sa'yo at iwasan ang vote buying na kung saan lahat ay pwedeng bumoto. No read, no write, no disable na kung saan meron silang para makaboto.